Nananatiling tahimik ang Bulkang Bulusan pero ang masamang epekto ng makapal na abong ibinuga nito nararanasan pa rin ng mga residente. Para sa update, may live report si Romel Lopez live mula sa Sorsogon. Romel. Yes, Cheryl, kahit nga nakauwi na yung mga kababayan natin dito sa bayan ng Irusin, doon sa kanilang mga bahay, hirap naman silang ibalik sa normal yung kanilang pamumuhay. Balik eskwela na ang mga mag-aaral sa Barangay Cogon. Isa sa pinakamatinding na balutan ng abo nung Lunes. Yun nga lang, hirap pa rin silang magsimula ng klase. Kasi yung mga upuan, ang daming alikabok. Ang mga books, ganun din. Tsaka, hindi conducive sa mga bata yung abo. Dahil dyan, naglalaro na lang sila sa eskwela. Pantanggal stress na rin daw ito ng mga batang na-trauma sa pagputok ng bulkan. Si Bobby Guinyo naman, higit pa sa abo ang problema. Comatose ngayon ang nanay niyang si Asuncion matapos ma-stroke nung pumutok ang bulkan. Sino may lakas na loob na tumulong. Kung pwede, makitulong lang. Kasi parang di kakayanin yung gasto. Isa lang si Asuncion sa 21 pasyenteng sinugod sa Irusin District Hospital dahil pa rin sa epektong dulot ng abo ng bulkan. Karamihan sa kanila nangangailangan ng nebulizer na 4 lang ang supply sa ospital. Kaya kahit pagamutan, humihingi rin ng tulong. Mas maganda kung may dumating na tulong na marami ang tumulong sa amin dito sa Irusin District Hospital kasi ang inaano namin ngayon ng mga pasyente is 70 ang admission daily yan. So hindi naman sapat dun sa budget. Sa kasalukuyan niya ay medyo umaambon dito sa bayan ng Irusin. Isang bagay na iniintay ng mga kababayan natin dito para naman daw mahugasan yung deposito ng abo sa lugar. Pero sa tala ng Municipal Health Office ng bayan ng Irusin, umabot na sa 57 yung mga kapatid nating nagkakasakit dahil pa rin sa epekto ng abong binuga ng Bulkang Bulusan. Pero inaasahan daw nila na baka lumobo pa yan sa paglipas ng mga araw. Cheryl. Maraming salamat, Romel Lopez. Kambyo naman tayo sa aksyon sa Senado. Ginisa ng mga senador sa hearing kanina ang mga prosecutor ng ombudsman sa tila paglaglag nito sa kaso ni dating AFP Controller Carlos Garcia. Bakit daw pinayagan pa si Garcia na maghain ng plea bargain gayong umamin na siyang guilty? Juan Hidalgo, ikwento mo. Disyembre pa lang noong nakaraang taon, nagparamdam na raw kay Heidi Mendoza ang abogado ng ombudsman na si Attorney Joji Capistrano. Gusto nilang malaman yung commitment mo. Ang sabi ko po, anong klaseng commitment ang gusto ninyo? Eh di ba alam mo naman, Hides, mahina yung kaso? Alam mo naman, Hides, from the start, inilaglag ka ng COA. Dahil sa pahayag ni Mendoza, niratrat ng tanong ni Senate President Juan Ponce Enrile ang mga prosecutor ng ombudsman. Lumalabas kasi na gusto nilang ilaglag ang kasong plunder ni Garcia. He has already pleaded guilty. Meaning that he agreed that the property will be given, that covered by the agreement. Yes, Your Honor. Hindi ba? Answer the question. Why did you not object? It was our view, Your Honor's please, that his entering to plea would be part of the conditions that we imposed. Yes. Mayo pa raw noong nakaraang taon bago mag-eleksyon na plansya ang plea bargain. Disyembre, pinayagang magpiyansa si Garcia. Ayon sa mga senador, hindi pinag-aralang mabuti ng ombudsman ang kanilang hakbang. Kapag napaboran kasi ang plea bargain, hindi na pwedeng kasuhan uli si Garcia ng plunder sa ibang ari-arian niya na hindi pa naisusurrender. Lalo tuloy silang inusisa ni Enrile. What was the objective of this plea bargain as from the viewpoint of government? To be honest, Your Honor, we do not want to have an acquittal. Matapos ang mainit na diskusyon, tinanggap din ng ombudsman na tila may butas sa kanilang desisyon sa plea bargain ni Garcia. Of course, Your Honors, if there will be grounds, then we will consider it. Weng Hidalgo, News 5. Sa Sabado na po, didepensahan ni Ana the Hurricane Hulaton ang kanyang WBO Women's Super Bantamweight title laban sa Mexicanang si Francesca Alcanter. Chiki Roa Puno, ikwento mo. Matapos ang huli niyang workout sa Wildcard Gym sa Los Angeles kaninang umaga, agad bumalik sa San Francisco Bay Area ang Phil-Am 3-time boxing champion na si Ana the Hurricane Hulaton. Sa unang pagkakataon kasi, personal na hinarap ni Ana ang kalabang si Francesca Alcanter sa kanilang pre-fight press conference.
Pagkatapos ng labang Pacquiao Margarito at Donaire Montiel, tuloy pa rin ang hidwaang Pinoy at Meksikano sa WBO Super Bantamweight title defense bout ni Ana the Hurricane Hulaton laban kay Francesca the Chosen One Alcanter dito sa Craneway Pavilion ngayong Biyernes. Di tulad ng ibang engkwentrong Pinoy at Mexicano, walang maanghang nasagutan ang nangyari. Sa halip, puro papuri pa ang binitiw na magkatunggali sa isa't isa. Well, she does have the speed, you know, so that's something that we've been working on with, you know, you working on my speed, you know, I got to be able to match her speed. Tingin pa nga ng marami, hindi lang palakasan ang labanan sa Biyernes, kung hindi palakihan na rin ng ngiti at pagandahan pa ng katawan. Thankful that God blessed me with the good looks, and of course, you know, you don't let your talent shine. The way that you carry yourself is a reflection of your life. Handa si Ana makipaglaban sa mas malaki at mas malakas na veteranang si Alcanter. Freddie pointed out that she has her best punch is her right hand, so we've been working a lot with that. And one of my best assets in this fight will be speed, so I'll be using a lot of footwork. At si Alcanter naman, hindi nababahala sa pagiging hometown favorite ni Ana. And I'm a road warrior. I've fought in many people's backyards. I'm comfortable with it. Bukas naman malalaman kung pasok sa timbang sina Ana at Alcanter sa kanilang official weigh-in. Mula San Francisco, California, Chicky Roa Puno, News 5. Ang bakbakang Ana Hulaton at Francesca Alcanter ay mapapanood po sa TV5 at Aksyon TV sa Sabado alas 12 ng tanghali. Congressman Ronald Singson, nahatulan ng korte sa Hong Kong ng mahigit 1 taong kulong. Ang detalye sa aming pagbabalik. Nagkasundo. Pinipirmahan namin pareho, ang gastos lang ang babayaran.